Hey, what's up mga kagirig, no? Welcome to my channel, no? Nandito na po yung part 3 ng tutorial natin sa motor control. So, let's start! So mga kagirig, no? Aktual na natin yung paano gagana yung holding contact or yung tinatawag nating latch at unlatch. So, sa makikita nyo mga kagirig, yung unang diagram na pinakita ko. So, ito muna. So, pakita ko sa inyo kung sa actual kung paano gagana to para makita lang ninyo na gagana talaga to. Ay, ano ba? Basta sa actual ito, sa first, ito kasi yung una na diagram na or drawing na ipakita ko sa inyo. So, ito rin una kong i-demo actual para maintindihan niyo talaga kung paano gagana o paano gagawin si holding contact or si latch or si latching. So, sa na explain ko kanina. So, nakita nyo may circuit breaker, push button switch, at saka coil ni magnetic contactor, at saka wire. So, meron din ako ditong circuit breaker na madumi, push button na madumi, at saka magnetic contactor. At siyempre mga wire. So, pag binayoringan na natin yan mga kakirig, no? So, unahin natin yung line to mga kakirig, no? Kasi dito, ano pa to? Yung lahos, yung diretso na sa ito. Ano pa yung sa circuit breaker, kasi magnetic contactor. So from dito to dito, iwan line 2 to A2 pala, ito. So yan, line 2 to A2. Sunod naman nating i-wire is line 1 from line 1 na out ni breaker to push button in. So line 1, ito yung push button natin, line 1 to push button in. Dito muna. Pero kahit saan yan, basta isa dito connected sa isa nilang terminal. So ito na po yan, diba? Out to in ni sa push button. So out, in, push button. Next is from push button to A1 ni MC coil. So ito yon, yung out niya patungo sa A1 ni coil para ma-complete natin tong circuit na to sa drawing. So ito na po, from out ng push button to A1. So ulit ha. So sa wire na to from A1, so ito yon. Ito pala. Then out patungo sa push button, so ito. Tapos tapos sa A1 puro ito. So ito yan. Ito A1. So try natin ang linya, lagyan ng linya yung line side ng magnetic, yung circuit breaker. So ito na yan, di ba? Ang ganda ng pagka-wiring ko. So mga kirig, ingat lang po ha pag live wire na. Tapos pag di kayo sure, wag lang kayong mag-complain sa maghawak-hawak mga kirig ha. So ito wala pa tong supply, so try natin supplyan mga kirig ha. So mga kirig, may supply na yan no? Pero hindi ko lang na-test kasi wala akong tester, hindi ako nakahiram ng tester ko doon sa bahay. So may power na po yan, yung line side niya. So, pero naka-off, ito wala pa to. So demo ko muna itong push button start para malaman nyo kung bakit kailangan bakit kailangan si holding contact para ma-maintain si magnetic contactor. So try natin mga kirig, i-on. So ka-on na yan mga kirig. So yung una kong demo sa first video. So nag-demo ako ganito yon, di ba? So pagka-on ko circuit breaker, nag-energize agad si MC. So dito ngayon nga circuit, so naka-on na yung circuit breaker, hindi agad nag-energize si magnetic contactor. So kasi open pa siya. Kasi andito si push button, open pa siya. Kaya hindi agad nag-energize siya. So mag-energize lang si MC kung i-push natin to. So try nga natin i-push mga kirig. So ingat lang mga kirig. Ayun. Kung narinig nyo, may ingay kasi luwag. So bitawan natin. Maingay yung magnetic contactor mga kirig kasi na kasi ito karaan yung kailangan na ng linis o maintenance. Yeah, so tingnan nyo mga kirig kung walang holding contact mga kirig, no? Pagka-post ko, so threshold yan mga kirig. So energize siya. So pag bitaw ko, mamamatay siya. So kailangan siya ng holding contact para ma-maintain ko yung pag-andar ni MC. Again mga kirig ha. Pag bitaw ko, mamatay siya. So ngayon mga kirig, ilagay na natin yung holding contact dito. So ganyan, lagyan natin siya para mag-latch na siya or mag-hold na siya pag bitaw ko. So kung wiringan natin yan mga kirig, no? So unahin natin tong terminal na normally open, terminal 13 sa in ni MC. So kung hanapin natin yan dito. So dito patungo sa in ni push button. So ang wiring natin from dito to dito. So kita from dito to
dito. So 13 sa in ni push button. So mga kirig, na ilagay ko na, no? So ito yon 13, itong wire na lumilipad sa in ni push button. Ito yun, ha? Ito. So ibig sabihin 2 wires to mga kirig, oh. So ito yon. So next mga kirig is si terminal 14 to A1. So kung hanapin natin si terminal open, yung aparis niya ng terminals, ito. So patungo kay A1. So dito tayo kay A1. Ito. So ang wire natin from dito takbo kay A1. Mga kirig, no? Pwede rin from dito takbo kay out ni dito, kasi isang linya lang to sila eh. Kahit saan sa kanilang dalawang terminal, kung saan pwede or available na hindi ka mahirapan. So dito mga kirig, dito ko kailagay kay A1 para hindi tayo mahirapan mag-screw. At makita rin natin sa diagram na sa A1 ko itatap siya. Okay? So ito na mga kirig, no? Terminal 14 to A1. So terminal 14 to A1. So ito, naging bypass siya. So sa drawing, ganito siya. Sa actual, ito na yung wiring. Yung latch niya, holding contact, nilagay na natin dito. So try natin i-actual mga kirig, no? So pagka on ng breaker, dapat hindi pa yan naandar. Diba? So ngayon, dahil may latch na siya, may holding contact na siya, nilagay natin si normally open. Pagka press ko kay push button, aandar siya. Tapos sasara to. So pagkasara ko, pagkasara nitong to, dito na dadaan yung kurente. So try natin actual mga kirig, ha? So push ko. Yun. So bitawan ko mga kirig, dapat hindi yan mamamatay pag bibitawan ko. Oh. So ibig sabihin, gumana yung latching sa drawing. So nag-close na to mga kirig. So nangyayari nga ng mga kirig, no? Ang naging nangyari yan, kung drawing natin, ganito na yan. Kasi normally open kanina dahil naka-energize na si MC. Dahil naka-energize na si MC, so ganito na yan si MC, normally open mga kirig yung ganito. So ito, may kurente na to mga kirig, ha? Kasi sinuplayan na natin ito eh. So may kurente na to, huwag na kayong humawak dyan. So ang maging forma niyan, ganito. So kung papatayin to mga kirig, dahil wala tayong stop button, kasi open to, kahit anong pindot natin yan, di yan mamamatay. Kasi nakalatch siya yan. So naka-bypass itong MC natin. So dito na muna natin papatayin sa breaker. So namatay siya mga kirig. So babalik yan sa original na posisyon nila na ganito. Diba? Oh. Mga kirig, kung ating gagamitin natin dito is selector switch or toggle switch, yung ganito na switch or selector switch ba ito? Ito pwede to siya na hindi lagyan ng holding contact, kasi pwede mag-maintain siya na mag-close eh. Atol natin to mga kirig para makita nyo. So may selector switch ako dito mga kirig, no? Single 1 position, 2 position lang to, pero itong side na to yung block gagamitin natin, no? So mga kirig, selector switch na natin, dahil wala tayong toggle switch, selector switch yung nilagay ko dito. So lagyan natin selector switch, pareho lang yun sila, ganyan. So kunwari selector switch to. So ito na to. So kung naka-on na to mga kirig, no? So pag selector switch or toggle switch mga kirig, pwede to siya wala holding contact. Tingnan nyo, wala holding contact, no? So pagka-on ko nito mga kirig, tigas. So pagka-on ko nito mga kirig, so pag ginaon ko na ito mga kirig, no? Naandar yan. Oh. Tapos pwede ko rin mapapatay dito sa basta selector switch. So no need na siya ng holding contact pag selector switch or toggle switch mga kirig. Pwera. Oh. Pwera lang kung push button yan, so kailangan natin ng holding contact. Pero take note mga kirig, ha? Minsan kahit naka selector switch tayo niyan sa ating control, gagamit pa rin tayo minsan ng holding contact or latching, depende sa design or depende sa tricks ng ating circuit or sequence. So take note yan mga kirig, ha? Lalo na sa mga puzzles na pinupost ng mga masters natin dyan. So minsan gumagamit sila ng selector switch at saka may mga latching, depende sa sequence mga kirig. Balikan natin yung una nating na diagram. So ganito yung may latching. So sa problema nito mga kirig, pag naka-start na tayo, pag nag-latch na to, sa breaker tayo magpapatay, di ba? So ngayon, para makagawa tayo ng stop start circuit mga kirig, i-add natin si normally close na push button. So pagka-add natin ni normally push button mga kirig, ganito na yung forma niya mga kirig, no? So may push button ako dito mga kirig, hiniraman ko kay button lahat ng mga device to, nanghiram lang ako. So lagay natin ito sa mga kirig, no? Sa ating circuit, sa actual na wiring. Wiring naman tayo mga kirig, no? So from A2, ito patungo to sa breaker, line 2. So ito na, meron na to, existing na. So from line 1 to breaker, so ganyan na mga kirig, no? A2, line 2. So meron na yan. Ito yan. So from line 1 out ng circuit breaker, dito na muna dadaan kay stop. So wiringan natin yan mga kirig. So itong wire mga kirig from stop in, so ito na yan, stop in.
kahit saan yan na terminal mga kakirig, basta yung connection niya ganito, from out sa breaker line 1 to stop. Susunod mga kakirig, unahin natin itong out ng stop na wire patungo sa in ng start. So ito na yun mga kakirig, no? From line 1 in, tapos labas sa sa stop, sa in naman na push button na in off. So ito yun na wire mga kakirig dito. Next mga kirig is itong normally open na terminal mga kirig at saka yung wire mga kirig, no? So pwede sa wire na to mga kirig, pwede natin lagay dito sa terminal ni start or ni stop. Kung saan available or mas maayos or mas mainam na ilagay na terminal mga kirig, no? Yung pag screw mga kirig, no? So dito tayo sa screw terminal ni start or ni stop. So i-wiring natin to mga kirig, no? Yung normally open niya. So mga kirig, ito na yung wire mga kirig, no? So dito po nilagay sa stop na terminal, sa out niya. Pwede rin dito mga kirig, pero mas open kasi dito, kaya dito ko na lang nilagay. So itong wire na to mga kirig, ito. So ito yan, no? So ito na wire. So ganito yan, ito. So kita nyo. So next mga kirig is itong terminal 14 mga kirig, no? So terminal 14, itap natin sa A1. Connected niya dito mga kirig, A1 at saka yung terminal na out ni start. So ang isang linya, isang mga connection or joint mga kirig, si A1 at saka si start na terminal. So from A1, pwede ang mangyayari niyan mga kirig, no? Open. So isang joint lang po sila, isang connection lang po sila nito. Ito connected ni A1, tapos dito mga kirig, no? So ito. So wiringan natin yan mga kirig, no? So mga kirig, tapos na, no? So from itong wire na ito mga kirig, ito muna itong sa start na out patungo sa A1 coil. So papakita ko yan mga kirig, no? So ito yan, from out ng output, ang out ng normally open na push button patungo kay A1. Ito mga kirig. Habang ito namang normally open mga kirig na terminal 14 patungo din kay A1. So ito yan mga kirig, normally open for number 14. So ito yan, patungo din yan kay A1. Kuha mga kirig, no? Kuha. Rewind lang mga kirig, ha, para malaman talaga. So na-complete na yung circuit natin mga kirig, no, ng start-stop, no? So yan, medyo magulo pa para makita natin talaga yung takbo ng mga wires. So ito na yung diagram versus actual na wiring. So try natin yan mga kirig kung gagana ba yung sa drawing ko na start-stop. So pagka-on ko, hindi pa ito gagana, diba? So kasi ganito yan, open yan. So di gagana kasi open. So pag press ko si stop button, walang mangyayari kasi makastambay ito mga kirig, So kunwari press ko, so walang mangyayari talaga yan mga kirig, kasi pang stop lang tagi siya, pang putol sa linya para kasi ang kuryente pa dito mga kirig, nandito pa lang yan, dito wala pa yung kuryente na lalabas. Pero wag niyo lang yung hawakan mga kirig, no? Lalo na dito kasi sila ito nakapasok na sa coil. So may out na yan mga kirig na mga ilang voltahe mga kirig. May na-reduce na yan pero may buhay yan. Take note mga kirig, huwag kayong magkumpiyansa na pag na-supply na si ito. Kasi coil nga yan, isang buong linya pa rin yan pero kinoy lang. So kaya may lalabas talaga dito na mabuti sana kung may tester ako. May ilang voltahe yan na lalabas ito. So wag na talaga kayong maggalaw-galaw mga kirig, no? So balik tayo. So walang nangyari pag pinost ko si start kasi stop. So ngayon dapat pag post ko kay start, push bitiw, dapat didiretso na under CNC. Magpo-close to try natin. Yun, mandar na. So laman natin na mandar kasi maingay yung magnetic contactor kasi madumi. Mas mabuti kasi makikita o marinig niya talaga na mag-energize CNC. Tapos binitawan ko na mga kirig, no? Diretso, di kagaya kanina yung wala pa siyang latching na hinold ko para mag-maintain. So para ma-stop si magnetic contactor, so doon na tayo kay stop push button. Hindi na tayo direct ang breaker. So steady lang sa breaker, no? Kasi puputulin to ni stop ang daloy ng kuryente sa line 1. Di ba mga kirig? So start, stop, start, stop. So yan po ang complete natin na start-stop mga kirig. Pero kulang pa po yan mga kirig, kasi wala pa yung thermal overload. Dito mga kirig, makikita nyo dito kung paano magpa-function si thermal overload pag nilagay ko na dito. Nag-volt in na sila magnetic contactor at thermal overload. Nag-volt in na sila. So kung i-drawing natin yan siya sa power circuit mga kirig, ganito yan. So, sa power circuit na diagram mga kirig, ganito yan. So si magnetic contactor, yung line 1, line 2, line 3, tapos yung T1, T2, T3. So ito yan, line 1, line 2, line 3, T1, T2, T3. Tapos itong sa T1, ito yung tatlong pin or pon, paano ba yun? So ito yun. So itong sa gitna, ito T1, T2, T3. Ito yun.
Tapos, itong nasa loob niya na mechanical. So, ito yon ang iyang symbol. Or hanap kayo sa mga Google, marami yan. So, ganito lang. Since nakapangit yung drawing ko. Tapos, dito na yung load natin na motor na 3-phase or single phase. So, may tagging yan T1, T2, T3. So, ito yan. So, ito yan sa power circuit mga kirig. So, kung sa control circuit tayo mga kirig, ganito na yan ang mangyayari mga kirig, no? Kung sa control circuit na siya. So, kung makikita nyo mga kirig sa control circuit, may nadagdag na TOR dito na T95 at terminal 96. Kanina yung na-demo natin na wala pa si thermal overload, ito yon. So ganito yon muna mga kirig, no? Wala pang TOR dito. Itong una nating na-demo. So ngayong may TOR na sa mga kirig from line 2, di ba direct man lang yun kanina. So dadaan na si line 2, sa line 2 niya dadaan na kay TOR na T95-96. So ito yung mga kirig, no? Terminal 95-96 normally close. Bakit siya dito idadaan sa normally close? Kasi mga kirig, pag nag-energize na yan, na kunwari may load na to, tapos makadetect si thermal overload ng overload or yung gaya na sinabi pag lumampas na sa amperahe na settings niya dito na cassette. So mag-o-open si thermal overload mga kirig. So mapuputol niya ang linya ni ito. So hindi na maging complete circuit ang matatanggap ni MC coil. So atin yang ano mga kirig ha, i-demo mga kirig ha. So wiringan na muna natin yan. So ibahin na natin to kasi dito naka-direct lang to mga kirig, no? To line to out direct kay ito. So ngayon ang gagawin natin from line to dadaan muna kay 95, tapos yung out ng 95 na 96 doon na pupunta kay ito. So gawin na natin. So ito na mga kirig, no? So ito from line to na out ni circuit breaker patungo sa 95 or 96 mga kirig. So ito yan. So 95 to. So 95 mga kirig, nabaliktad ko pag wiring mga kirig. So pero kahit saan yan mga kirig, no? 95 or 96, isa na yan. So line 2 to 95. So ito yan mga kirig. Line 2 so 95. Tapos pag abot niya dito, so 96 to A2. So 95 to 96, ito na wire padung na kay A2 na po eh. So kompleto na yung start stop niya mga kirig na may terminal load at thermal overload. So atin namang i-demo kung paano gumagana si thermal overload. Di ba sabi ko na may coil din ito, pero kahit nakakombine na sila ni magnetic contactor, ang kanyang mga auxiliary contact hindi gagalaw mga kakirig, no? Separate yan. Kahit naka-energize niya si coil, tapos gumalaw na itong mga mga auxiliary ni magnetic contactor, ang kang thermal overload mga kirig, hindi yan gagalaw, no? So ginamit natin yun yung normally close para pang-protect sa buong circuit ni at especially sa load ni magnetic contactor at thermal overload. So try natin i-actual mga kirig, no? So on nating breaker, dapat pagka-on ko hindi pa yan na-under, no? So yan, may voltahe na yan mga kirig. Ingat lang kung may mag-demo din kayo sa ngayon sa bahay nyo, ingat din mga kirig. Presence of mind lang talaga mga kirig kasi kurente kahit saan yan dadaloy, basta pwede niyang daloyan. So balik kayo. So pagka-start ko mga kirig, mag-start yan. Ayan. So medyo hindi maingay ngayon mga kirig, no? Baka na-compress yun, malakas yung pagka ng mga mechanism. So mga kirig, kahit na naka-energize na yan si magnetic contactor mga kirig at lumalaw na yung mga auxiliary contact niya, ang kay thermal overload mga kirig is ganun pa rin, naka-close pa rin yan ha. Pero may kurente yan mga kirig ha, ingat lang, may kurente yan. So paano kailang kikilos yan, paano niya papatayin? So kunwari nag-trip si magnetic si overload mga kirig, no? May na-detect siya na high ampere dito sa load niya. So kunwari dito, kasi dito yung test mga kirig eh. So pag may na-detect siya mga kirig, saan dito sila? Ito yung test mga kirig. Napalpak ko yun mga kirig, no? Kasi sira pala ito na thermal overload. So kumuha ulit ako ng hiram ko kay Buyaps ng isa pa. So ito, okay na itong mga kirig. Ito yung medyo defective mga kirig, no? Pasensya na mga kirig. So lalagyan natin siya dito mga kirig, no? Ang pag-install o pag-taod, ano ba yun, pag-combine nito niya mga kirig is ganun lang mga kirig, oh. Ilagay lang sa dyan yung pin niya. Kailangan swak na swak yun mga kirig. Tapos i-screw natin yan dito mga kirig, yung mahigpit parang yan. Tapos na po yung hinigpitan, hindi na po na matatanggal. So balik na po natin yung mga auxiliary niya na wire ha mga kirig.
So ayan mga kirig no, nasupplyan ko na yan. So try natin i-start mga kirig no. So may power na yan mga kirig ha. Yun, tumunog siya, kasi madumi yan, ibig sabihin, na-energize na yung coil mga kirig. So test lagi mga coil, kirig, stop, start, saka stop. So balik natin, start. So si thermal overload mga kirig no, pag kunwari na mag-trip siya mga kirig, ganito ang mangyayari mga kirig sa circuit ng magnetic contactor mga kirig no? Kunwari na lumagpas sa setting mga kirig. So ayan, so ibig sabihin yan mga kirig, nag-open na yung itong si 9596 na close, nag-open na yan mga kirig no, kasi nag-trigger na yung sa loob na mechanism niya mga kirig. Tapos itong si NO, si 98 saka si 97 na normally open mga kirig, so nag-close na yan mga kirig no. So para ma-reset to mga kirig, mabalik sila sa kanilang original position. So by the way mga kirig, so wala na po yung supply ang mga kirig ang coil niya, kasi natanggal na yung ng latch, kasi si coil is na de-energize na, hindi na nag-energize kasi naputol na yung linya niya kasi mga kirig no. So kapag nag-trip mga kirig no, kahit pindutin mo uli yung start push button or selector switch, kung anong meron dyan na switch niya, hindi po yan magagana ang circuit ni magnetic contactor, kasi nga open na tong normally close niya, open na yan. So ang yung kuryente mga kirig, so from dito line to nandito lang yan, wala nang lalabas dito patungo sa itong coil, kaya kahit na push mo yan maigi or selector switch pa yan, hindi talaga yan kakagat. So ang gagawin natin mga kirig no, para babalik sa dati yung normally close na auxiliary contact ni thermal overload is i-reset. Paano mag-reset mga kirig? Sa Fuji mga kirig, itong puti mga kirig, so i-push mo yan, so reset. So ibig sabihin niya mga kirig, nagbalik na yan, nag-close mga kirig, tapos yung open, nagbalik na nag-open. So mga kirig, additional info mga kirig, itong normally open mga kirig sa thermal overload, madalas na ginagamit ito is indicator ng trip. Kasi pag nag-trip siya, gagalaw ito, mag-close. So pag nilagyan siya ng ilaw, so iilaw to yung indicator ng trip niya mga kirig. So sa next video ko mga kirig, pati na mga indicator light ng start, run, stop, trip, ilalagay na natin mga kirig no. Ituturo ko na. So balik na muna tayo dito. So ngayon na-reset ko na yun mga kirig no. So try natin uli start mga kirig ha. Ayun, di ba? Kumagat siya. So ibig sabihin, yung close niya nag-trip kanina, nag-open kanina, bumalik na sa close, kaya nasupplyan na yung ito niya. So start, stop. So start. So ayun. So kunwari kung mag-trip, mga kirig, mag-trip siya. Yan, nag-trip. So kahit anong pindot mo yan mga kirig, hindi talaga yan mag-start. So kailangan mo talaga reset kasi nag-open na ito mga kirig. Gets po ba mga kirig? So reset, get start. Di ba? Gets mo mga kirig? So mga kirig no, ipapakilala ko po kayo sa aking bagong laruan. I-illustrate ko lang po yung kanina yung kung paano mag-open si TOR. Ito mga kirig no, si TOR, yung may TOR tagging K1. Saka itong K1 mga kirig, naiwan ito yan bro. Ibig sabihin yan, yung coil sa magnetic contactor. So yung latch niya mga kirig, so iba yung sa diagram ko na sinulat na symbol mga kirig no, kasi ladder kasi yun. Ito iba to, nakalimutan ko yung term nito mga kirig no. So normally open yan mga kirig no, 1413 yung latch, yung auxiliary contact ni magnetic contactor. At saka si start na push button yan mga kirig ha, push button yan. At saka si stop na push button mga kirig, take note lang, iba yung dito sa simulator kasi nakalimutan ko yung term nito na symbol mga kirig. Kasi yung ginagamit ko sa drawing mga kirig is sa ladder diagram yun mga kirig. So meron din po tayo ditong circuit breaker mga kirig no, itong sa itaas. Yan, circuit breaker po yan. So kunwari ito po yung source natin, 220 or ilang voltahe po yan na AC. So ipapakita ko sa inyo mga kirig yung simulation sa thermal overload, kung anong mangyayari sa circuit kung mag-open itong si thermal overload, kung mag-trip. So ganito yan mga kirig no. So on natin. So kung makikita nyo mga kirig, off natin. So ibig sabihin pag kumula yan mga kirig, yan po ang daloy ng kuryente. So nakita nyo mga kirig kung asan sa line to mga kirig no. So umabot dito sa A1 na coil ni magnetic contactor. Habang si line 1 mga kirig yung pula, so nandyan lang kang start at saka kay KM.
or kay KM1 na normally open. So kung i-start ko mga kirig, pipindutin ko tong push button pag start. So kung kumulay na si magnetic contactor mga kirig, so ibig sabihin na energize. So bibitawan ko, so hindi siya mamatay kasi ang latch ni magnetic contactor mga kirig is nag-close. So stop ko mga kirig, no. Review muna natin mga kirig para makita niyo talaga yung daloy ng kuryente mga kirig, no. So stop. So yan mga kirig, yung bumalik sa normally open. So start, stop, start, stop. Di ba mga kirig? So ngayon, i-start natin kung anong mangyayari kung si thermal overload ay mag-trip. So ganito. So kunwari nag-trip si thermal overload. So mamatay talaga si magnetic contactor, di ba? So mag-open din yung latch niya. So kahit anong pindot natin yan kay start mga kirig, kung hindi natin yan ma-reset si TOR, si thermal overload, hindi talaga yan gagana si si magnetic contactor coil. So para reset na natin. So start natin ulit. So yan po yung nangyari kanina sa actual mga kirig, no? Pag nag-open si magnetic contactor. So sana po maintindihan nyo itong simulation mga kirig, no? So abangan nyo po yung part 4 mga kirig. Ito na po na simulator ang gagamitin ko mga kirig, no? So salamat. So sa next video natin mga kirig, no, lalagyan na po natin siya ng indicator sa run, indicator sa stop, indicator sa trip. So gamit po yan ang gagamitin na po natin yung mga auxiliary contact ni magnetic contactor at auxiliary contact ni thermal overload sa next video. So standby lang mga kirig at subaybayan niyo po ang part 4 ng aking tutorial. Sana po i-share niyo ang video kung may natutunan kayo at mag-subscribe na lang po mga kirig, no. So